dating chairperson ng Migrante Melbourne from around 2010. So yung naging matampok na issue noon at the time ng mga bandang 2012-2013 ay yung issue ng mga kababayan natin ng mga migrant workers dito, lalo na yung mga temporary migrant workers o OFW dito sa Australia. Isa sa mga hinawakang kaso ng Migrante Melbourne ay yung kaso ni Jessie Kayanan. Si Jessie ay isang exhaust pipe fitter, metal worker siya at the time, and then ang nangyari sa kanya ay una na nagkaroon siya ng aksidente sa trabaho. So pinabayaan siya ng employer, hindi man lang siya tinulungan. And then ang isa sa mga medyo matinding abuso na nakamit niya ay yung underpayment at yung pag-abuso sa kanyang wages. So ang nangyari noon, sumasahod si Jessie ng mga around $900 and then pinabalik niya halos yung kalahati noon in cash. So yun daw ay parte nung nung kanyang payment dun sa mga nagastos ng employer and also dun sa nagastos ng recruiter. And also at the same time, yung justification ng employer dun ay hindi raw siya up to that level, which is hindi totoo yun. Ay si Jessie ay very skilled worker. So nung lumapit siya sa migrante noon, napagpasyahan ng Migrante Melbourne na maglunsad ng isa sa mga pinakamalaking rally na ginawa namin noon sa harap ng dating Minister of Employment na si Bill Shorten. Panahon ito ni Julia Gillard at yung rally na yon ay maraming sumuporta doon na mga non-Filipinos din. No? Kasama yung mga unions dyan, yung mga church group at saka syempre nanguna na yung migrante. Nag-result ito ng malaking campaigns and awareness, mga forums na tinatawag nating Pulong Bayan at that time, at napagana natin yung Filipino community dito sa Melbourne. And also at the same time, yung presence ng mainstream media, gaya ng The Age, ng ABC News, at yung Current Affairs. And then syempre, yung mga yung culmination nun, yung take seriously ng government in relation to sa mga abuses ng migrant workers, yung paggawa ng isang commission para imbestigahan at erase yung issues on a higher level. And then, syempre, yung malaki ring ganansya is yung reach out natin sa napakalawak na bilang ng mga Filipino communities, and also doon din yung ating mga relationship natin with unions at saka with other non-governmental organization. So, hindi lang yan kay Jessie yung pinaka matampok at lumabas din yung mga ibang mga issues kaya yung mga tinulungan natin dyan sa Dandenong at doon sa South Australia. So, ang malaki ang naitulong ng mga campaigns na yun at malaki rin yung nagain nating mga panalo. So, yun yung mga pinakamatampok na mga nakuha nating panalo at the time.